Nahihirapan si Shen Ye sa akademya ng mundong ito, partikular na ang wika at siyensya na ganap na magkaiba. Biglang sinipa ang kanyang mesa. Shen Ye, sinabi ko sa iyo na babalikan kita. Ipinadala ka ba ni Zhao Yibing? Iginiit ni Sun Ming na wala itong kinalaman kay Yibing, gusto lang niyang bugbugin si Shen Ye. Ang lakas ni Sun Ming ay nasa 2 puntos na ngayon at gusto niyang turuan ng leksyon si Shen Ye. Tinitingnan ng agresibong madla, agad na ginamit ni Shen Ye ang titulong, One of US. Hey, anong saysay nito, magkakampi naman tayong lahat. Sa susunod na segundo, ang mga mata ni na Sun Ming at ng iba pa ay naging blanko. Wala kaming mapagpipilian. Umiyak at nagmakaawa sa amin si Zhao Yibing na tulungan siyang makaganti. Hindi rin namin gustong saktan ang sarili naming kapatid, kalimutan na natin. Magkakampi naman tayong lahat, hindi ko gagawin. Pagkatapos ng 10 segundo, nalimutan nila ang nangyari at nagsimulang sumigaw muli tungkol sa pagpatay kay Shen Ye. Napagtanto ni Shen Ye kung gaano kawalang silbi ang titulo, kaya pinili niyang lamunin ito para sa points, na nagbigay ng 3 status points bilang karagdagan sa dati ng inilang points sa agility. Agad na idinagdag ni Shen Ye ang lahat ng 4 na status points sa strength, na agad na tumalon mula 1.2 tungo sa 5.2. Shen Ye, huwag kang manggahas na tumakas tulad ng huling beses, harapin mo si Sun Ming ng patas. Tinipon ni Sun Ming ang lahat ng kanyang lakas at nagpakawala ng suntok. Sa susunod na segundo, ang suntok ay bumagsak ng malakas sa tiyan ni Shen Ye. Nakapagtataka, walang reaksyon si Shen Ye sa tama. Sa halip, si Sun Ming ang ganap na natigilan. Sumigaw sa sakit si Sun Ming dahil ang kanyang mga daliri ay nabali na lahat. Pagkatapos ay madaling kumawala si Shen Ye mula sa pagkakahawak at lumingon para pabagsakin ang taong humahawak sa kanya gamit ang isang suntok. Ano ba iyon? Tinanggap niya ang suntok ni Sun Ming nang walang galos at nakawala mula sa lock ni Ma Fei. Tao ba siya? Sa mundong ito, ang strength ay hindi lang basta kalamnan, ito rin ang kabuuang lakas ng iyong katawan. Nakaligtaan ko na ang isang exam pero pumarito pa rin kayo para bugbugin ako. Kung ibang estudyante ito o ang dating ako, natatakot akong malubha akong masusugatan sa inyo. Gusto ninyong sirain ang aking kinabukasan pero gusto ninyong pakawalan ko kayo. Hindi ba ninyo nakikitang katawa-tawa iyon? Noong sandaling iyon, may mga hiyawang narinig mula sa silid-aralan hanggang sa labas. Hindi nagtagal, dumating ang supervising teacher sa silid-aralan. Nakasandal si Shen Ye sa pader ng pisara habang maraming estudyante ang nakahandusay sa sahig sa paligid niya. Guro, sa wakas ay narito na kayo. Binubuli nila ako. Anong sinasabi mo? Binugbog mo sila ng ganito tapos sasabihin mong binubuli ka nila. Nakita ito ni Zhao Yibing sa madla at naramdaman na hindi maganda ang takbo ng mga bagay. Hindi niya inaasahan na lahat ng mga taong ito nang magkakasama ay hindi man lang naging katapat ni Shen Ye. Pagkatapos ay sumagot siya sa isang tao sa kanyang telepono. Tapos na ang usapan. Yibing, napakalakas ni Shen Ye. Nagsisisi ka ba? Kung noong tinawagan ko siya sa hagdanan ay hinikayat ko siyang magpatuloy sa pagtatrabaho ng mabuti at nagkasundo kaming manatiling magkakontak pagkatapos ng high school, mag-iiba ba ang resulta? Hindi, wala nang babalikan. Nagdulot siya ng malaking gulo at nakasakit ng 7 o 8 estudyante. Ang kanyang score sa high school entrance exam ay malamang na makonsela. Nakamit ko na ang aking layunin. Si Shen Ye ay wala ng pag-asa habang ang aking kinabukasan ay napakaliwanag. Nagsisisi lang ako na hindi ko agad nakita na ganoon siyang klaseng basura. Biglang napansin niya si Sun Ming na nakatitig sa kanya ng matindi, na nagdulot ng kanyang pagkataranta. Ang tandang iyon, Sun Ming, bakit siya nakatitig sa akin? Hindi niya ako idadamay rito, di ba? Huwag mo akong tingnan ng ganyan, huwag kang magsasalita. Please, huwag kang magsasalita. Itikong mo ang marumi mong bibig. Yibing, masakit na masakit. Sa susunod na segundo, ang mga mata ng lahat ay natuon kay Zhao Yibing. Sumabog ang husay sa pag-arte ni Zhao Yibing. Agad na bumalong ang luha sa kanyang mga mata at tumakbo siyang umiiyak. Sun Ming, paano ka nagawang aibuli ni Shen Ye ng ganito? Tatawag ako ng pulis ngayon din.
Medyo humanga si Shenye sa kanyang pagganap. Ang hakbang ni Zhao Yibing ay hindi lamang naglilinis sa kanyang pangalan kundi isinasangkot pa ako sa gulo. Pagkatapos ay pinapaalis ng guro ang mga nanunood at hiniling kay Shenye na sumama sa opisina. Kasabay nito, inirekomenda ng matabang principal ang kanyang mga natatanging estudyante kay Director Chen ng Worldly Martial Arts. Principal, nag-away sina Shenye at Sun Ming at nandito ang pulis. Gayunpaman, binaliwala ito ng principal. Kailangan mo pa bang i-report sa akin ang away ng estudyante? Hindi mo ba nakikitang abala ako? Pero bago pa siya makatapos, mabilis na ipinalabas ng babaeng guro ang video ng away ni Shenye. Sa susunod na segundo, pareho nilang inagaw ang telepono at pinanood ng may gulat. Sa panig ni Shenye, pinapanood din ng pulis ang video ng away. Student Shen, naghanda ka bang mag-record ng video mula sa simula? Tapat na sumagot si Shenye, Opo, officer, natatakot po akong bugbugin nila ako hanggang sa mamatay. Bagaman may video, kailangan mo pa ring sumama sa amin. Ang huling resulta ay pagpapasyahan matapos lumabas ang kanilang injury reports. May video evidence, ano pang investigasyon ang kailangan? Habang nakikipagtalo ang guro sa pulis, lihim na patuloy na binabago ni Shenye ang kanyang stat points, sinusubukang i-adapt ang kanyang katawan sa mga pagbabago sa lalong madaling panahon. Student Shen, buti na lang at nai-record mo ang buong proseso gamit ang iyong telepono, kung hindi ay sapat na ang kanilang mga pinsala para mapatalsik ka. Ang iyong pisikal na fitness ay higit na mataas kaysa sa kanila, walang saysay na makipag-away sa kanila. Pinanood ko ang video ng iyong away, nakikita kong nagpipigil ka. Kinumpirma ni Shenye na tama iyon, natatakot siyang makapatay ng tao. Pagkatapos ay tiningnan ni Shenye ang business card, Human Martial Arts Group Regional Director Chen Roshan. Ang Human Martial Arts Group ay isang napakalakas na organisasyon, nagtataglay ng malawak na kaalaman at maraming sikretong teknik. Para sa isang ordinaryong tao, ang makapasok sa Human Martial Arts Group ay parang nanalo sa loto. Ito ay landas patungo sa langit. Sa pag-iisip nito, muling tiningnan ni Shenye si Chen Roshan. Malinaw niyang nararamdaman na sa pagtayo pa lamang doon, tila walang kapintasan ang lalaking ito. Kahit paano niya ilaan ang kanyang mga attributes, imposible siyang masaktan. Student Shen, ang pagsusuri ng intelligent system ay nagpapakita na ang iyong strength ay hindi bababa sa 4.5. Maaari ko bang itanong kung ano ang iyong partikular na strength attribute? Nagulat si Shenye sa lakas ng lalaki at sumagot na ang kanyang strength attribute ay 5. Nagulat ang lahat ng naruroon at kahit si Chen Roshan ay bumulalas na napakagaling nito. Alam mo, sa middle school, ang pag-abot sa strength na 4.5 ay nakakakuha na ng aming atensyon. Ang 5 ay ibang usapan na. Maaari ka nang magpatakbo ng ilang combat model mobile armors at humawak ng mga sirang regular grade ancient weapons. Dagdag pa ang iyong score sa movement technique mock exam na perfect. Sapat na ito para gumamit ako ng recommendation slot, sumali ka sa aming grupo at aayusin ko ang pag-retake mo sa strength test. Karaniwan ay hindi ka maaaring mag-retake ng nakaligtaang exam pero maaari kaming gumawa ng mga espesyal na exception para sa mga napakagaling na talento. Tuwang-tuwa si Shenye at agad na sumang-ayon. Siya nga pala, ano ang iyong psychic energy? Dahil lang sa personal na kuryosidad. Ang psychic energy ko ay 3. Naisip niya sa sarili, at hindi naman siya maaaring maging henyo sa lahat ng bagay, kaya ang 3 ay tama lang siguro. Hindi inaasahan na labis pa ring nagulat si Chen Roshan. Hindi ba't ang psychic energy ni Shenye ay katamtaman lang? Student Shen, maaari mo bang ipakita ang psychic energy na 3? Dapat ay magawa mong magpagalaw ng mga bagay gamit ang iyong isip. Ipagalaw mo lang ang upuang ito. Inayos ni Shenye ang kanyang attributes, nagdadagdag ng point sa kanyang psychic energy hanggang sa umabot ito sa 3, at madaling itinaas ang upuan sa hangin gamit ang kanyang isip. Ang mga pulis na dumating para imbestigahan ang kanyang away ay agad na nag-anunsyo na sila ay aalis na. Alam nila na mula ngayon, ang batang ito na nagngangalang Shenye ay magtatagumpay na. Ang ganitong uri ng grassroots genius ay hindi na bagay na dapat nilang hawakan.
Maging ang direktor ng Human Martial Arts Group ay bumulalas na nakahanap siya ng kayamanan. Hindi niya maisip ang mga gantimpala na makukuha niya sa pagtuklas ng gayong top-tier genius para sa grupo. Pagkatapos ay nagsindi siya ng sigarilyo at nakiusap na mapag-isa muna kasama si Shen Ye. Student Shen Ye, ano ang ambisyon mo sa buhay? Director Chen Roshan, ang pangalan ninyo ang aking ambisyon. Talagang hindi inaasahan ni Director Chen ang sagot na iyon. Magandang simula iyan. Gusto kong malaman kung ano ang pinakaninanais mo sa iyong puso. Pag nanais, hindi man lang sana mabuli, magkaroon ng kakayahang protektahan ang aking sarili at ang aking pamilya. Napakahusay. Kung gayon, ngayon ang pinakamalapit na naging sandali mo sa iyong pangarap sa buong buhay mo. Atakihin mo ako, ikaw na malangis at mahabang buhok na matandang Meniochis. Ang pangungusap na ito ay muntik nang magpaubo kay Director Chen. Hindi ko tinutukoy ang paalitang atake, gamitin mo ang iyong mga kamao. Tahimik na inilipat ni Shen Ye ang lahat ng kanyang status points sa strength. Director Chen, paumanhin po. Pagkatapos ay tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kamao. Noong sandaling iyon, biglang lumaki ang mga mata ni Director Chen at si Shen Ye ay natigilan sa pwesto dahil sa isang hindi maipaliwanag na puwersa. Hindi makagalaw, ipinaliwanag ni Director Chen na ito ay isang sikretong teknik na kayang pigilan ng isang umaatake. Kapag natutunan, maaari itong gamitin para sa sariling proteksyon. Gusto mo bang matutunan ito? Sagot ni Shen Ye, kahanga-hanga ito, pakituro po sa akin. Hindi lang iyon, naglabas si Director Chen ng baril at sa gulat ni Shen Ye ay itinutok ito sa sariling ulo. Pagkatapos ay kinalabot niya ang gatilyo. Ito ay isa pang sikretong teknik mula sa loob ng grupo. Ang sikretong teknik na ito ay kayang hamarang sa lahat ng uri ng atake ng mga nakatagong armas, at posible ring makayanan ang tama ng sniper rifle. Hindi ba't ito ang sukdulang prinsipyo ng martial arts? Walang depensa na hindi nababasag, may mga atake lang na masyadong mabilis para malabanan. Humanga si Director Chen sa linyang iyon ni Shen Ye. Formal na kitang inaanyayahan na sumali sa aming Hidden Dragon Project. Ito ang superstar training program ng aming grupo. Irerekomenda ka namin sa 3 pinakamahusay na high school sa buong mundo. Bago yun, magkakaroon ng mahigpit na entrance exam. Hindi ang high school entrance exam, kundi ang exam na itinakda mismo ng 3 high school na ito. Ang mga ordinaryong tao ay walang access sa exam na ito dahil matagal na itong minomonopolisa ng mga anak ng noble families. Ang mga noble families ay mga dakilang pamilya na ipinasa mula pa noong sinaunang panahon, nagtataglay sila ng kaalaman, artifacts, at bloodline covenants na minana mula sa panahon ng mga sinaunang Diyos. At mas marami silang martial arts legacies kaysa sa aming grupo. Pagkarinig sa terminong noble family, napagtanto ni Shen Ye na ang kanyang lolo at ang kanyang sariling pamilya ay maaaring ituring na noble family. At ang Hidden Dragon Project ay para makahanap ng mga grassroots geniuses na tulad mo. Tutulungan ka naming makapasok sa mga paaralang may pinakamataas na antas. At kung magtatagumpay kang makapasok sa alinman sa 3 high school, ang grupo ang ganap na responsable sa pagtulong sa iyo na kumuha ng resources at pagpili ng karera sa hinaharap batay sa iyong mga lakas. Kapag naabot mo na ang iyong buong potensyal, babalik ka para maglingkod sa grupo na may pinakamahusay na posibleng kabayaran. Siyempre, pag-isipan mo ito. Ganap na naintindihan ni Student Shen Ye na ito ay isang mundo kung saan lakas ang naghahari, kaya tinanggap niya ang imbitasyon ng walang pag-aalinlangan. Naalala niya na ang kanyang pamilya ay orihinal na mula sa isang noble family pero sa ilang kadahilanan ay pinalayas ang kanyang ama ng kanyang lolo. Dahil ang kanyang pamilya ay may ordinaryong pamumuhay, hindi susugal ng pulis ang pag-imbestiga sa abnormal na insidente na kanyang naranasan. Ang kanyang mga magulang ay kailangang magmakaawa kahit saan para sa isang pirasong potent supplement, pero sa pamilya ng kanyang lolo, ang supplement na iyon ay balewala lang. At ngayon, nakasakit siya ng mga tao pero hindi niya kailangang dumanas ng anumang konsekwensya dahil lang napakataas ng kanyang potensyal na hindi na niya kailangang sumunod sa mga panuntunan ng antas na ito. Kung handa ka na, pakipirmahan ang dokumentong ito at ibigay ang iyong fingerprint. Matapos basahin ng mabuti ang dokumento,
Direktang pinirmahan ni Shen Ye ang kanyang pangalan. Pero dahil si Shen Ye ay minor de edad pa, kailangan niyang kumuha ng pirma ng kanyang guardian. Matapos itanong ang address ng bahay ni Shen Ye, nagpaalam na si Director Chen. Kailangan niyang magmadali, hindi niya hahayaang maaga ng ibang organisasyon ang kanyang kayamanan. Pagkatapos ay lumabas siya ng pinto at agad na naglaho sa pasilyo.